Si Jesus Christ pala ay nadidiscern niya. Pag sinabing discern, o discerning, o discerner, ang nakikita niya, hindi yung itsura mo, hindi yung itsura ko, kundi ang nakikita ng Panginoon ay yung hindi nakikita ng mga tao, which is, yung ikaw mismo as a person sa loob ng puso mo. So yung si Jesus Christ as a discerner, yung hindi nakikita ng maraming tao, kahit anumang technology, kahit anumang microscope, hindi nila makikita yon. Ang nakakaalam lang ay ang Panginoon Kristo. Maaring sabihin ninyo na, kasi Diyos siya. Hindi ng point. Alam natin na siya'y nagkatawang tao. Pero, alam ni Jesus Christ na ating Panginoon kung ano ako, kung ano ka, at kung ano ang mga tao na lumalakad sa ibabaw ng mundo, past, present, and future. Babasahin ko muna yung John chapter 2 verse 23 hanggang 24 at 25. Ang sabi rito ng 23, Now when he was in Jerusalem at the Passover, in the feast day, many believed in his name when they saw the miracles which he did. Verse 24, But Jesus did not commit himself unto them, because he knew all men. Verse 25, And needed not that any should testify of man, for he knew what was in man. Itong gusto kong ipahayag, i-elaborate sa inyo. Di ba sinabi ng Biblia na those who believe in Christ will not perish o hindi mapapahamak. And those who call upon the name of the Lord shall be saved. Pero sa binasa natin na to, kanina lang, ang sabi, nasa Jerusalem siya at the Passover feast. During the feast, yung piyesta ng Passover, doon sa Jerusalem, many people believed in his name. Why? When they saw the signs which he did, the miracles. Pero, bakit hindi yata na-appreciate ni Jesus Christ yung mga taong nanampalataya? Because verse 24 said, But Jesus did not commit himself to them because he knew all men. Sa ibang translation na entrust, Jesus Christ didn't entrust himself to them. Ano kaya ang dahilan kung bakit sa gitna ng paniniwala ng mga tao na yon kay Jesus Christ, dahil nakita nila himala, hindi naman nagtiwala ang Panginoon sa kanila? Alam natin, sabi ng Biblia sa verse 25, And had no need that anyone should testify of man, for he, Jesus Christ, knew what was in man. Habang binabasa ko to, makikita natin na ito ba ay isang uri na parang segregation ng mga nanalig kay Kristo at yung ibang nanalig din, ise-segregate ba? There's no segregation here. Walang segregation. Ang Panginoon hindi siya namimili ng tao. Mababasa niyo sa Biblia yan. Hindi siya namimili ng tao. Whether you're free man, slave, rich, poor,
young, old, man, women, hindi siya namimili ng tao. Pero makikita natin dito, sa pagkakataon na to, marami nang nalig sa kanya. Pero itong mga nanalig na to, tandaan nyo, sila ay hindi mga Greeks o Romans. Sila ay mga Jews, mga Hudyo. Makikita natin dito na sinabi ni Apostol Pablo doon sa 1 Corinthians chapter 1 verse 22. For the Jews request a sign and Greeks seek after wisdom. So makikita natin dalawang uri ng society ito o race. Yung mga Jew, they seek after the sign, for the sign, meaning miracles. Mga Greeks naman, they seek after wisdom. Yung mga Greeks, they want to establish yung factual. Halimbawa, kasi mahilig sila sa mga ganon na observation, i-observe muna nila, pagkatapos gagawa sila ng mga na-observe nila. Yung mga Jew naman, they want miracles. So makikita natin dito, gumawa ang Panginoon ng miracles, nakita ng mga Jew, and they believe Him. But Jesus Christ, ang sabi rito na He didn't commit Himself o entrust Himself sa mga Jew. Bakit kaya? Di ba naparito ang Panginoon para iligtas sa mga Jew? Tandaan ninyo, these Jews na nanalig sa Kanya, that time na nakita yung mga himala, they were the same Jew. Yung mga Jews na sumigaw, crucified Him, crucified Him. They were the same people also. Sapagkat makikita natin dito, they believe. They believe because they've seen miraculous signs na ginawa ng Panginoon. They believe, but they didn't confess Christ as their Lord, God, and Savior. Wala rito eh. Kaya yung pananampalataya na inaakala ninyo na nasa inyo ay tama, yun pala ay hindi tama sa Diyos because the right and the true faith, you have to confess Christ as your Lord and Savior. Who are those true believers of Christ? The true believers of Christ will worship Him. Sabi sa John chapter 4 verse 23 hanggang 24, will worship Him. Sasambahin nila si Jesus Christ. You ought to worship God in the Old Testament. But in the New Testament, you have to worship Christ. Sapagkat ang sabi rito, the true believers, the true worshiper, will worship Christ or must worship Christ. Sabi ng John chapter 4 verse 23 hanggang 24, because God is spirit, hindi wala siyang anyo na katawan ng tulad ng tao. God is spirit, from everlasting to everlasting. Kaya sinasabi ng Book of Micah, El Olam, from everlasting, galing ang Diyos sa walang hanggan, sapagkat ang Diyos ay walang hanggan. God is spirit, and those who worship Him must worship in spirit and truth. Ang tunay na worshiper at believers ng Panginoong Jesucristo ay must worship Him in spirit and truth.
Yun ang wala sa mga Hudyo. They just believe in Christ, but they didn't confess Him as Lord and Savior. And hindi sila sumamba sa Panginoong Hesukristo. Yung salitang must, we must worship Him. Sa Greek word is dei. Kaya yung masculine is deo. Must. Sa Hebrew word na ginamit diyan sa salitang must ay equivalent ay haya. Hence, the Tagalog word o yung Filipino word na hayaan ay significance yan because yung root word ng hayaan, must. Let it be, it must happen, hayaan, the same with Hebrew, haya. So, doon sa sinasabi niya sa Biblia ng Panginoon na ang tunay na sasamba sa Kanya must worship Him in spirit and truth. Pag sinabing spirit and truth, babalik tayo sa 10 Commandments ni Moses. Thou shalt not worship any graven images. Thou shalt not make any graven images. Thou shalt not bow down to them. Because God is spirit, and we must worship Him in spirit and in truth. We must worship God in spirit and saan? Sa rosaryo ba? Saan iwo-worship ang Diyos? Dapat bang worshipin ang Diyos sa pamamagitan ng graven images? No. The Bible says, we must worship God in spirit and truth. What is truth? Ang truth, ang sabi ng Panginoon, you will know the truth and the truth will set you free. Ano ang truth? Ito rin yung katotohanan na tinanong ni Pontius Pilate, what is the truth? Sinabi ng Panginoon, my kingdom is not of this world. That's the truth. Meaning, there is heaven. There is eternal life na naghihintay sa mga taong nanalig sa Kanya. Ito rin ang katotohanan kung bakit si Abraham ay naglakbay papunta sa Promised Land. Ito rin ang katotohanan kung bakit si King David ay gumawa ng mga songs o psalms dahil sa katotohanan na nakita niya na ang Diyos ay spirit, not an idol. Ito rin, katotohanan na ito ang ipinahayag ni Apostle Peter doon sa Rome at maging si Apostol Pablo. Ang katotohanan na hindi kayang lagyan ng tanikala o tinatawag na i-handcuff. You cannot stop the truth of God. And no one in this world, even communist people, even atheists, they cannot stop the spreading of the truth, the Word of God, the truth of the Word of God. Ang tunay na believers ni Jesus Christ ay sumasamba, must worship in spirit and in truth. Ito ay wala doon sa mga Jew na nanalig sa Kanya, na kumilala sa Kanyang pangalan. Yung kanilang ginawa lang sa Panginoon ay it was just at testing the water. Tinetest lang nila. Ikalawa, the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship Him. Ang mga tunay na worshiper
ay sasamba sa Ama. Jesus Christ, our Lord Jesus Christ, He has a Father in heaven. Meron siyang Ama sa langit. Kaya yung mga taong hindi naniniwala na si Jesus Christ ay may Ama sa langit, ay wala sa kanila ang katotohanan. Sapagkat si Jesus Christ na nagsabi na the true worshipers will worship the Father. Yung Father ng Panginoong Jesucristo, and then our Father. Worship in spirit and truth. If you worship Jesus Christ, and then the Bible says, you must worship the Father in spirit and in truth. Maaaring sabihin ninyo, ngayon ilan ni sasambahin ko? There is only one God, but eternally exists in three persons. The Father, na tinatawag na Abba, Father. Tinatawag na Yahweh. Tinatawag na El Shaddai. El Elohim. Adonai. He is the same Father of our Lord Jesus Christ. Nung magkatawang tao siya. Si Jesus Christ as the Word of God o Logos, siya ay Diyos. Hinubad niyang katangian ng pagka-Diyos. God is invisible. At hindi nalilimitahan. Hinubad niyang katangian ng pagka-Diyos. Iniwan sa langit at bumaba sa anyong tao na tinawag na Jesus. Yeshua or Jesus Christ. The true worshipers will worship the Father. Ayun ang sinasabi ng John chapter 4 verse 23. Igadlo, the true believers of Christ has sealed of God. Merong selyo o sealed. Alam niyo yung sealed? Yung parang yung stamp, pag nilagay, approved or denied. Yun ang seal. Di ba pagka magta-travel tayo, dala natin yung passport natin, titingnan muna sa immigration, yung mukha mo kung ikaw yung nasa passport, pagkatapos haharap ka dun sa camera, titingin ka sa camera, kasi kino-confirm yun. Kaya, pinatatanggal yung sombrero, at yung mga babae, yung buhok, kinakailangan makita yung tenga, kasi nakikita sa size ng tenga yung kung ikaw yun. So, meron tayong tinatawag na sealed of God. Those who believe in the Lord Jesus Christ, 2 Corinthians chapter 1 verse 22, who also sealed us and given us the Spirit in our hearts as a guarantee. Garantya pala ang sealed. Ano yung sealed na binigay sa atin? Which is the Holy Spirit. Yung sealed ng Holy Spirit sa atin, ano yung sealed ng Holy Spirit sa atin? That in the day of redemption, we, as the true believers and worshipers of Christ, were sealed for the day of redemption. Ephesians chapter 4, verse 30. Sa huling araw, day of redemption, ibig sabihin, napakasimple lang nito. When we say the day of redemption, that's the judgment day. Paghuhukom. Dito makikita ng mga makasalanang tao na tayo'y nililigtas ng Diyos, tinatawag sa mga pangalan natin, pumasok ka sa walang hanggang kapahingahan na inilaan sa iyo ng Ama. Samantalang yung mga sinners, they're gonna gnash their teeth
magnana sila ng teeth, igagrind nila yung teeth nila yung ngipin nila sa galit, sa disappointment, dahil hindi sila makakapasok sa kapahingahan ng Diyos sa kalangitan. Yung redemption sa atin ng Diyos, ang sabi, in the day of redemption, yung sealed, yung pinaka-sealed, yun ang ating garantiya. Just like ito ang ating visa na itinatak sa passport. Garantiya sa'yo na ikaw ay tunay na iniligtas ng Diyos. Ang sabi rito nga ng Ephesians chapter 4 verse 30, why we got the seal of redemption? Bakit tayo merong seal of redemption? Ephesians chapter 1 verse 13, in Him you also trusted after heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed you were sealed with the Holy Spirit of promise. Nung marinig ninyo yung gospel ng katotohanan, dumating sa atin yung kaligtasan, at nung tayo nanampalataya sa Panginoon, we were sealed with the Holy Spirit of promise. Ephesians chapter 1 verse 13, yung ipinangakong Holy Spirit na sealed sa atin. Ika-apat, number 4, the true believers and worshipers of Christ are no longer a slave, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Galatians chapter 4 verse 6 hanggang 7. Ang tunay na mananampalataya at sumasamba sa Panginoong Jesucristo ay hindi na siya alipin. Hindi na alipin ang tinatawag na capital punishment, which is death through sin, dahil sa kasalanan. Tayo ay hindi na slave. Hindi na tayo slave ng ating tinatawag na lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Hindi na tayo slave ng ating mga sariling mga kagagawan na dikta ng ating sarili. Kapag ang sarili natin ang dumidikta sa dapat nating lakaran o sa future natin, we all gonna fall into pit. Sabi nga yung bulag, hindi pwedeng umakay ng kapwa bulag at mahuhulog silang pareho sa hukay. Ang Panginoon, siya ang tinatawag na shepherd of our soul. At yung staff o yung tungkod na ginagamit niya na pang-iwas sa atin, pang-taboy sa atin, para hindi tayo mapunta doon sa kasamaan at kapahamakan. Tinataboy tayo doon, inilalayo tayo. Doon tayo dinadala sa green pasture. At minsan, maririnig natin tunog ng staff na yon as a sign na we're not supposed to go to the left. We're supposed to go kung nasaan ang shepherd. Yung boses niya, pakikinggan ninyo. Sabi ng Biblia rin niya sa John chapter 5. Yung mga tunay na tupa ay nakikinig sa tinig ng pastol o shepherd. Ang tunay na pastol ay inaalagaan niya, inaaruga niya yung kanya mga sheep. Hindi niya pineperahan, hindi niya ina-abuse, hindi niya pinagsasamantalahan, kundi ibibigay niya ang kanyang buhay para sa mga sheep, sa mga tupa, at para malaman nila ang the knowledge of the salvation of our Lord God and Savior Jesus Christ. Yung kaunawaan. We are no longer slave, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Tagapagmana. We are sons and daughters of God. Sabi ng verse 6 ng Galatians chapter 4 verse 6. Because God sent forth the Spirit of His Son into your hearts, into our hearts, crying, Abba, Father. Eto na. Dahil sa Spirit ng Diyos na ipinadala sa ating mga puso, at alam natin yung Spirit ng Diyos ay Spirit of promise, ay isang sealed,
of promise, and then we are crying out, Abba, Father. Sumasamba tayo, tumatawag tayo sa Kanya na Abba, Father. Tulad ng pagtawag ng Panginoon sa Kanyang Ama, Abba, Father. My Father. Yung Father ng Panginoon sa Kristo, the God the Father, yun ay ating God the Father na pinakikinggan. Maalala ninyo, yung mga alagad, sila ay nasa ibabaw ng kanilang ulunan ng isang ulap, alapaap, at biglang nagsalita ang Ama. This is my beloved Son, listen to Him. Kung mahal ninyo ang Panginoong Kristo, you have to listen to the Father. Kung mahal ninyo ang God the Father, you have to listen to what He says about Christ. He is the only Savior and Lord. Si Jesus Christ lang. Hindi niya ipagkakatiwala ang sarili niya sa iba. Kahit sabihin ng tao na yon, nakilala ko si Kristo, Diyos ko yan. But Jesus Christ said na He knew what in a man, what inside of a man sa heart niya. Alam niya. Kahit pinupuri nila ang Panginoong Kristo, but deep inside, Christ knows who's who, kung sino ang tunay niyang mga anak. Alam ng Panginoon ang butil ng trigo o kernel kaysa sa mga dayami o damo. Sapagkat tayo ay may bunga ng Espiritu Santo. Wala kayong ibang maaari pang tawagan para sa inyong kaligtasan. Ang kaligtasan po ay individual. Kahit pumunta kayo sa malalaking kapilya o simbahan, nagagather yung mga tao, you are standing inside the building made by humans. They call that building church or gathering. Iyon ang pananaw ng mga Hudyo. Kaya sila nireject ng Panginoon. Because Jesus Christ said na our body is a temple of the Holy Spirit. Apostle Paul said, because sinabi rin ni Jesus Christ, yung body niya ay templo. Gibain ninyo ang templong ito ay muli kong tatayo sa ikatlong araw. Ang tinutukoy na templo, na tunay na templo ng Diyos, ay ang ating mga sarili. Sapagkat dito nananahan ang salita ng Diyos sa ating mga sarili, sa ating mga kaluluwa. Mga kapatid, kayong nakikinig, saliksikin ninyo, baka ang inyong pinaniniwalaan ay hindi pala yun ang tinatanggap ng Panginoon Kristo. Don't waste your time. Don't let the Lord Jesus Christ deny you pagdating ng day of redemption. Christ is the only Lord and Savior, mediator between God and man. Christ, He is the only Son of the living God. Wala nang ibang darating pa. Si Jesus Christ, siya muli ang bababa dito sa lupa. The same manner na umakyat siya sa langit na nasa mga alapaap. Tanggapin mo ang Panginoon sa puso mo, sa buhay mo.
Maaari ba kapatid na manalangin tayo ng pagtanggap kung saan man kayo naroon? Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo, subukan yung Panginoon. This is the day of salvation and tomorrow may be too late. Si Jesus Christ lang ang tagapagligtas. Handa mo ba siyang tanggapin? Let us pray. Bow your head. Magpakumbaba ka sa Panginoon. At manalangin tayo. Yumuko tayong lahat at pumigit sa mga wala pang pananampalataya sa Panginoon at pagtanggap. Sabihin ninyo, Panginoon sa Kristo, kinikilala kong aking sarili na isang makasalanan. Mula pa noon at hanggang ngayon, ako po'y pinanganak sa kasalanan. Subalit ngayon na narinig ko na ikaw lamang ang tunay na magpapalaya sa akin sa kasalanan, tinatanggap kita sa aking puso bilang tunay na Panginoon at tagapagligtas. Patawarin mo po ang aking kasalanan at linisin ako sa aking karumihan at kasamaan. At ako, Panginoon, na hindi na alipin, kundi ako yung anak, Panginoon, na tagapagmana ng buhay na walang hanggan. Patawarin mo po ako sa lahat ng kasalanan. Salamat din po sa paglilinis sa iyong banal na dugo sa akin. Marami pong salamat, Panginoon sa Kristo. Ikaw ang aking Panginoon, Diyos at tagapagligtas. At ikaw ay aking sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Ito po ang aking samot panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Amen. Kapatid, kung ginawa mo yung panalangin na yun, yung direksyon ng buhay mo, alam natin ang mundong ito ay hindi ganun na kasaya, ibig sabihin. May dumarating na lungkot, may dumarating na iyak. Subalit sabi ng Panginoon sa Biblia na sa Book of Revelation na sa oras na iyong papawiin ng Diyos, in that day, papawiin ng Diyos ang luha sa ating mga mata at wala nang maghihinagpis. Sa kanyang buhay na walang hanggan, ang ating pagluha ay magiging galak. Maraming salamat sa inyo mga kapatid sa inyong pakikinig at panonood. Itong inyong kaibigan, si Brother Joe, ng Karaoke Pananampalataya at Katotohanan. At kung di pa kayo nakapag-subscribe, marami pong salamat kung makaka-subscribe po kayo. Salamat po ng marami. God bless. To God be the glory. In Jesus' name, and everybody say amen and amen.